Hi, this is Mardy once again and welcome to my channel. Francesca Reyes Aquino was a Filipino folk dancer and academic noted for her research on Philippine folk dance. She is a recipient of the Republic Award of Merit and the Ramon Magsaysay Award and is a designated national artist of the Philippines for dance. If you are new to my YouTube channel, please don't forget to like, comment, and subscribe. At para updated kayo sa mga susunod kong videos, please click the bell notification below. At sana po, don't skip the ads and please watch until the end of my video. Noong March 9, 1899, isinilang sa Lulumboy, Bocaue, Bulacan si Francesca Reyes Aquino, ang pioneer researcher ng bansa sa tradisyonal na mga katutubong sayaw at musika at kilala bilang ina ng katutubong sayaw ng Pilipinas. Si Francesca ang panganay sa tatlong anak ni Felipe Reyes at Juliana Santos. Nag-aral siya sa Misic Elementary School, Tondo Intermediate School at Manila High School sa Tondo, Manila. Nakuha niya ang kanyang high school teacher certificate noong 1923, ang kanyang Bachelor of Science in Education degree noong 1924 sa Universidad ng Pilipinas, at ang kanyang Masters of Arts degree noong 1926 din sa UP. Noong 1922, habang nag-aaral pa rin sa universidad, nagtrabaho siya bilang student assistant sa Departamento ng Physical Education nito. Pagkatapos makapagtapos, nagsilbi siya doon bilang instructor ng physical na edukasyon. Pagkatapos ay assistant physical director and finally as director in charge of women. Noong 1927, si Dr. George Bugubo noon ay pangulo ng UP. She was sent to the provinces to research folk songs and dances. Dahil dito, nakapagpakita ang Universidad ng mga Sayaw ng Pilipinas sa Philippine Carnival Auditorium. Noong 1929, bilang UP Fellow, kumuha siya ng mga kursong nagtapos sa Physical Education sa Sargent College of Physical Education, Boston University, kung saan natanggap niya ang kanyang sertipiko sa Physical Education noong 1931. Dumalo rin siya sa summer session sa Harvard University noong 1930, noong ipagpatuloy ang kanyang posisyon sa UP bilang Physical Director for Women noong 1930. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pananaliksik. Noong 1934, naging miyembro si Ginang Aquino ng Advisory Committee ng UP President sa mga sayaw at kanta. Sa pagnanais na iligtas ang mga katutubong sayaw mula sa limot, binigyan ni Dr. Bocobo ang komite ng buong suportang moral at pinansyal. Kasama sina Antonio Buenaventura at Ramon Tolentino, ang kanyang unang asawa na namatay noong 1939, inatasan si Ginang Aquino na kolektahin at itala ang mga awit, sayaw, musika, kasuutan, instrumentong pangmusika at kaugalian ng bansa. Tuwing tag-araw, pumupunta siya sa pinakamalayong baryo sa mga probinsya, direktang kumukuha ng kanyang material mula sa mga matatandang katutubo na kumakanta at sumasayaw noong kabataan nila. Habang pinag-aralan niya ang mga hakbang at galaw ng sayaw, ni-record ni Buenaventura ang katutubong musika at si Tolentino ay kumuha ng tahimik at gumagalaw ng mga larawan. Karamihan sa mga matatanda ay handa at sabik na sumasayaw sa harap ng mga bisita. Ngunit ang ilan ay kailangang suhulan ng pagkain o pera bago sila pumayag na magtanghal. Para lang makontak ang mga malamang na mapagkukunan, minsan kailangan niyang umakyat sa mga bundok sakay ng kabayo o tumawid sa mga ilog at sapa. Minsan, halos mawala ng buhay ang mga miyembro ng research team nang hampasin ng malalakas na alon ang kanilang bangka sa karagatan. Sa kanyang pananaliksik, nakalap si Aquino ng humigit kumulang
50 pangunahing hakbang at 200 katutubong sayaw na may iba't ibang paraan at kulay. Natuklasan niya na ang mga taong naninirahan malapit sa dagat ay may mga sayaw tungkol sa pangingisda at paggaod. Ang mga nasa mga rehiyon ng niyog at nagsasayaw gamit ang mga baon ng niyog at ang mga nasa lalawigang gumagawa ng palay ay may mga sayaw na naglalarawan ng iba't ibang yugto ng pagtatanim at pag-aani ng palay. Napansin din niya na ang mga katutubo sa mga lugar na may sapat na ekonomiya ay may gay at livelihood dances, habang ang mga nasa lugar kung saan mahirap ang kabuhayan, ang mga sayaw ay malungkot, mabagal at kahit na nagdadalamhati. Nang mahirang si Bukobo bilang Secretary of Public Instruction, hiniling niyang ilipat si Ginang Aquino sa Bureau of Education. Doon siya ay naging supervisor mula 1940 hanggang 1947 when she was appointed Superintendent of Physical Education in the Department of Education. Hinawakan niya ang posisyong ito hanggang sa kanyang pagreretiro noong 1964. Habang naglilingkod bilang supervisor ng Kawanihan ng Edukasyon, nagkaroon siya ng lahat ng pagkakataong aktibong isulong ang muling pagkabuhay ng mga katutubong sayaw sa pamamagitan ng mga pampublikong paaralan. She organized the Bureau's Folk Songs and Dance Club na binubuo ng mga guro sa pampublikong paaralan at mga mag-aaral sa high school na nagsisilbing tagapayo nito kasama si Serafin Aquino na naging pangalawang asawa niya noong 1946. Nagsagawa ang club ng mga pag-iensayo at mga programa sa katapusan ng linggo sa iba't ibang paaralan upang mapukaw ang interes sa mga katutubong sayaw ng Pilipinas sa kanilang mga guro at populasyon ng mag-aaral. Sa ilang sandali, ang mga katutubong sayaw ay naging regular na bahagi ng kanilang programa sa pisikal na edukasyon, kung saan sumunod ang kanilang mga pribadong paaralan. Inorganisa ni Aquino ang Philippine Folk Dance Society, isang non-profit na organisasyong pangkultura at minsan ay nagsilbi bilang consultant sa sikat na bayanihan dance company sa buong mundo. Ngayon, ang mga katutubong sayaw ay ginaganap hindi lamang para sa pagpapayaman ng ating kultura na pamana kundi pati na rin sa pagtataguyod ng turismo at internasyonal na mabuting kalooban. Bukod sa pagsasaliksik sa larangan, sumulat din si Aquino ng mga libro, 15 lahat at iba't ibang artikulo tungkol sa mga katutubong sayaw. Noong 1959, inihalal siya ng Philippine Public School Teachers Association bilang kinatawa ng World Conference in Teaching Professions sa Washington, D.C. In her mid-70s, natanggap niya ang pinakamataas na karangalan na maaasahan ng sinumang Pilipinong artist, ang National Artist Award, na ginagawad sa kanya noong June 12, 1973. Siya ang unang babaeng ginawaran ng prestiyosong parangal na ito. Ang huling 2 parangal na natanggap niya ay ang karangalang Plaridel na ibinigay ng Pamahalaang Panlalawigan ng Bulacan noong 1974 at isang sertipiko ng pagkilala mula sa YWCA ng Brooklyn, New York. Namatay si Francesca Reyes Aquino noong November 21, 1983. Binigyan siya ng state of funeral at inilibing sa libingan ng mga bayani. Iniwan niya ang isang anak na babae, si Ginang Cecilia T. Martinez, ang nag-iisang anak sa kanyang unang kasal. In 1991, the Cultural Center of the Philippines celebrated the Francesca Reyes Aquino Commemorative Year, and in February of that year, the CCP Rehearsal Hall was named Bulwagang Francesca Reyes Aquino. Thank you very much for watching. And according to a famous quote, life is not going to give you the things you desire the most. It will give you the things you deserve the most.